Signal number 3 na yon sa Eastern Samar dahil sa Bagyong Tino. Kausapin natin si Governor R.V. Evardone sa kanilang kalagayan doon. Magandang gabi po sa inyo, Governor. Hello po, magandang gabi po, Ma'am Karina. Opo, Gov, kumusta na po kayo dyan ngayon? Actually, ngayon po yung pagpasok ng bagyo sa amin. Nagsisimula na yung pagulan sa Giwan. Actually, kanina pang hapon, umulan na po dito. Merong areas kaming mga binahana. Tapos meron kaming ilang areas no na talagang affected po no sa Eastern Samar. Pero mabilis na humupa yung buha. Tapos ngayon yung pagpasok talaga ng bagyo mismo sa Giwan. I just received the message right now that nag-blackout na po doon. So nawala na ng kuryente in Giwan. Okay, so sa inyong latest na natanggap na report from Pag-asa, walang tsansa na ito po'y lilihis? Based on Pag-asa po, nag-move po downwards yung trajectory ng bagyo. So actually the tip of Eastern Samar na lang yung matatamaan. So I think southern portion and the islands of Giwan yung matatamaan namin. We are very closely situated near Dinagat Islands. Parang Dinagat Islands na rin yung matatamaan ngayon and yung Surigao del Norte. Kaya medyo bumaba po yung trajectory ng typhoon. So most of your area will be spared kasi nga medyo lumihis yung trajectory. Most po ng northern part, yes po. Pero yung southern part po namin, matatamaan pa rin. That's why we conducted forced evacuations for our constituents and we disseminated all of the information since yesterday pa po Kahapon pa lang ng umaga, pinagbawal na namin yung pagbiyahe ng mga pump boat, ng mga mangingisda para sigurado kaming ligtas po sila. So are you ready enough? Wala na pong kulang sa inyo? Sanay po ba kayo dito? Actually, we're prepared with our relief goods. Meron pong naka-ready po yung mga munisipyo. I'm in constant communication with all of the mayors. Ready na yung mga munisipyo. Sa municipal level, meron na silang relief goods. Sa level po ng province, meron rin po kaming relief goods na nakahanda. And nakahanda na rin po yung augmentation from DSWD. So we are very much prepared for the typhoon. Hopefully lang, hindi matindi talaga yung damages na mangyayari sa amin kasi napakalakas daw po ng hangin ng Bagyong Tino. Ito po ba ay magiging pinakamalakas na tatama po sa inyong lugar? Historically, will this be the fiercest? Hindi po. I think historically, nothing will beat, hopefully, Yolanda. Because Yolanda was a very fierce typhoon. No? Talaga na wipe out po. Yeah, that's why the town of Giwan actually and the towns in the southern tip of Eastern Samar, Salcedo, Mercedes and the others are very prepared, very cooperative po yung mga tao in those areas because yun naranasan na po namin sa Yolanda seeing the bodies on the floor. Napakatindi po nung site na yun. Yes, and we don't want it to happen again. Opo, we all remember that. So may panawagan po ba kayo sa national government? To the national government, first of all, I'd like to thank the DSWD for their swift action na agad before pa pumasok yung bagyo, nag-announce na sila ng preposition goods nila. Around 20,000 family packs po yung kanilang inilaan para sa probinsya ng Sinirangang Samar. And magdadagdag pa po sila if in case mangailangan po kami. So I think the national government is handling it also very well, na they are in constant communication with the provincial offices dito rin sa amin sa Eastern Samar. I see. Okay, marami pong salamat at kami po'y magdarasal para po sa inyo at magmamanman. Eastern Samar. Maraming salamat po. Yes, sir. Governor R.V. Evardone. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.